Hello mga ka-happy! Happy first Friday and first day of the month, December 2023. No, last day ngayon ng taon na ito, buwan na ito at tip-tipid ko sa unang araw ng December ay magkaroon tayo ng tamang pananampalataya kay Lord Jesus Christ dahil ito ang importante. Alam mo kaya tipid yan dahil lahat ng bagay ay pag na kay Kristo ka ay talaga naman maaasahan mo siya. Makamtan natin ang mga dakilang bagay at kahanga-hangang mga gawa ng Diyos. Ang kaputihan pa. Siyempre pagka sinabi ng Diyos ay maganda ang kanyang resulta, maganda ang plano niya, maganda ang ginagawa niya sa mga tao na kumikilala sa Kanya at nanampalataya sa Kanya, di ba? Na ipapadama niya, ipapakilala niya ang Kanyang pagka-Diyos, ang Kanyang kabutihan sa atin. Sa Kanya natin makakamtaan lahat. Siya ang importante sa buhay natin, lalo na ngayon na malapit na siyang bumalik talaga sa mundo para kunin ang mga nanatiling tapat hanggang wakas sa Kanya. At importante ay meron tayong pagkakilala at pagsamba at maging passion natin ang manalangin, ang kabutihan ng Diyos ay para na-apply din natin sa Kanya at sa ating buhay at sa mga tao, di ba? Yan ang importante ngayon, lalo ngayon na nagbabadya na talaga siya na pagbabalik niya ay pinapakita na ng Biblia. Isa-isa nang nangyayari ang propesya ng Biblia. Ito'y paniwalaan natin. Dahil ang Diyos natin ay buhay, makapangyarihan at siya nga ay babalik para kunin tayo na umaasa sa Kanya. Natiling tapat sa Kanya, taghihintay sa Kanya. At kawawa ang mga tinanggi siya, yung mga sinaway siya, yung hindi nakinig sa Kanya, yung binaliwala siya. Kawawa dahil sila yung mag-iwan sa mundo. Pag naiwan ka sa mundo dito, pagkatapos rapture ay talagang daranasin mo ang galaw at gawa ni Satan. Yung magtatatak na siya. Totoo yun, nasa Bible yun, paniwala natin. At lalo ni Revelation, hindi nyo man maintindihan ngayon, pero pag pinag-pray nyo sa Panginoon, maintindihan nyo yun. Ay yun ang talaga nangyayari sa panahon ngayon, yung Revelation. Nawin maunawain nyo yung pinasa nyo. Magbasa na tayo ng Biblia dahil nandiyon doon ang guide, nandiyon ang mangyayari sa mundo. Nasa Biblia at lalo na sa Revelation. Talagang inaano tayo ng Diyos, kinakatok na tayo. Pinapahintulot niya ito para manumbalik sa Kanya ang mga tao, kilalanin na siya at siya ay kailangan natin siya dahil siya lang magliligtas sa atin sa mundong ito at papunta sa Kanyang kaharian at hindi tayo mapunta sa gawa ng diablo at sa impyerno, di ba? Yun ay may importante sa buhay natin. Anin natin ang karangyaan at tagumpay dito sa mundo kung kapalit naman nito ay kapahamakan. Mapupunta tayo sa gawa ng kaaway o ng diablo o ng impyerno, di ba? Papuntang impyerno, yun ang iwasan natin. Kaya niya tayo hanggang ngayon nililigtas, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon, di pa siya bumabalik para parang marami pang maligtas, talagang nililigtas, gusto pa niya maligtas sa marami at may pag-asa pa tayo na tumawag sa Kanya habang ang Biblia ay nandyan, basahin na natin maigi, ay pamuhay natin at habang nandyan nakikinig pa ang Diyos ay talaga naman makinig ay lagi tayong magdasal araw-araw
Hindi lang, gawin natin hininga ang panalangin, lagi tayong mag-repent at magsisi. At syempre, huwag na natin babalikan ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yung mga kasalanan natin na nagawa noon ay huwag na nating gawin dahil ito ay masama, hindi tama pa. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ay makatulong sa ating lahat. Ito ang kalooban ng Diyos. Pahalagaan siya at pakinggan siya sa ating mga buhay. Pakinggan natin siya sa kanyang mga pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pakikinig sa mga tunay na lingkod ng Diyos. Marami dyan ang matunay na mga lingkod ng Diyos. Diba? Yung tinuturo ang kaligtasan ni Jesus Christ. Kaya maraming salamat sa pakikinig at panonood sa akin. Salamat sa pangalan ni Jesus. God bless you all mga ka-happy madlang people. Bye-bye!